Ayan po at magandang araw po sa inyong lahat ng mga subscriber ko. At sana nga ay kagaya ng lagi ko sinasabi rito, sana wala pong dumating na anumang sakit sa inyong lahat ng mga subscriber ko, maging problema sa buhay. Bagkos ang darating na lang sa inyo, puro kasiyahan, puro swerte sa buhay na lang ang darating sa inyong lahat. At yan naman po lagi yung aking laging pinagdarasal sa inyong lahat na ibigay na ng ating Panginoon yung swerteng para sa inyo. Ayan, at sandali lang mo po. Okay, tama na po yun. Tama na yung Bisa Mimucho na yan dahil ito po muna ang ating paglalaanan ng time. Yun pong sinasabi ng balita naman po yan sa Channel 7 na ayon daw po sa Malacanang ay gumaganda yung kalagayan ni Ading. At yan po ay nagbase po sila kung ano po yung sinasabi ni Claire Castro. Kaya ito lang po yata yung Claire na malabo, itong si Castro. Dahil lagi niyang pinagpipilitan na okay at nagpapahinga na lang, nagpapalakas at patuloy na lumalakas si Ading. Pero saan po ba tayo pwedeng maniwala? At maniniwala ba tayo dito sa binalita ng Channel 7 na ang kanyang source ay si Claire Castro na malabo pa sa sabaw ng pusit yung kanyang ibinabalita, o yung doktor po mismo ng St. Luke's na nagsabi na palala na po ng palala ang kalusugan ni Ading? So, anyway, kayo na po ang mamili doon kung sino ba ang paniniwalaan mo. Itong si Claire Castro na sabi ko malabo pa sa puset. Ang kanyang mga laging sinasabi, puro ka-fake newsan ang mga pinagsasabi nito, ay ito po mismo, doktor na ng St. Luke's ang nagsabi na palala ang sakit ni Ading. At ngayon, ano raw po ba? Niliwanag po ng doktor ng St. Luke's, ano raw po ba talaga yung cause ng diverticulitis? Ay tahasang sinabi po ng doktor na ito, na ipapanood ko po sa inyo, Yan po ay cause ng drugs na pumapasok sa iyong katawan. Kaya po palala ng palala. At grabe, mamaya rin po ay pag-uusapan natin yung pang-iinsulto na ni Martin Romualdez dito mismo sa kanyang pinsan na si BBM. Pero bago po yan, ay gusto ko lang po, kaya ikaw Miss Virginia Manalastas, antayin mo lang po itong aking video dahil tatalakayin ko po yung iyong comment dito. So, wala po tayong, tama naman po, wala tayong dapat na dyan. Sabi mo, bati na tayo. Bakit kailan ba tayo nag-away? Ikaw naman pala. Anyway, mamaya na po yan. At ito po muna ang aking ipapanood sa inyo. Hihiramin ko lang po muna itong video ng General Viewpoint na si General Macanas, na kung saan po ay mismong itong doktor ng St. Luke's ang nagsabing pa-worse na or palala na ng palala yung kalagayan ni BBM. Ayan po. At ito.
Sabi, doktor ng St. Luke's Medical Center. Ah. Napag-alaman ko na iba ang kalagayan ng Pangulo. Nako. Ano ba talaga ang kalagayan ng Pangulo? Sabi nila, okay. Gumagaling. Hindi naman nagpapakita sa mga public event. So, hirap na hirap si Auntie Claire magdepensa. Ano pa talaga ang kalagayan sa kalusugan ng Pangulo? Pakinggan natin ha. Yan. Reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din umano ng cyst and showed clear sign of perforation, Lord, which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Ano source natin yan? Puta, grabe. Talagang, severe. Claire, magdepensa. Ano pa Severe talaga po, ha? Severe. sa kalusugan ng Pangulo? Pakinggan natin. O yan, o. Reporters saying the president's acute diverticulitis Acute. has deteriorated severely. Deteriorated, severe pa. O, ha? Lahat na. O. Severely due to drug use. Oh. Inumano ng cyst and showed clear sign of perforation, Lord, which could lead to a life Due to drugs na ini-intake nitong si ading ko. Kaya nga ading ko, palagay ko, sundin mo na si Manang Aimee. At para sa kalusugan mo ito, at ramdam ko yung sinasabi ni Manang Aimee na talagang yung pagmamalasakit niya sa iyo bilang kapatid niya ay talagang naroon. Tama. Hindi ka pwedeng pagmalasakitan nitong mga butod dyan na yung bang kahit ang tanda-tanda na nagtatarget pa at nagbabaka sakali pa na makatikim pa ng kikiwal-kiwal na imbutido. Ay, Ay. Ayan po at mismo pong doktor ng St. Luke's at nagsabi na wala na, severe na, acute na. So yan ang ibig sabihin ng acute, ay talagang masama na. Kung acute na, parang kumbaga sira-sira na yung bituka mo. O ano yung sinasabi natin dito. At napag-alaman po natin na hindi po nakakonfine talaga. Pumupunta lang po doon sa doktor kung sumasakit yung tiyan niya. Kung inaatake. Pero, di ba, sinabi ko naman po sa inyo yan. Pagka umatake yan, i-injection na ng Torolac yan, wala yung kwan. Pero nandoon pa rin yung problema. Kaya atake ng atake, injection ka ng injection, injection ka ng injection. Kaya bandang huli ay sasuggest niyan ng doktor, operahin na. Putulin na yung may damage na large intestine mo. Ganun lang po yan. So palagay ko ay hindi po tayo nagkamali doon sa ating mga diniscuss sa inyo dati. So ayan po. Kuwan na po. Talagang nagde-deteriorate na yung itong sakit ni ading. So palala na po ng palala. Kaya sino ba ang pwede kong paniwalaan? Itong si Claire Castro na kung nagsasalita ay parang parang palengkira na isda tilapia mga gano'n. Magandang umaga mga preskor. Diba? Ikaw ang paniniwalaan ko kaysa dito sa Dr. Mission ng St. Luke's? No way. So yan po, pilit nilang itinatago ang tunay na kalagayan ng ating Pangulo. Pangulo ninyo na ading ko. Di po ba? Pinipilit itago ni Claire Castro. Ay paano naman?
papaano namang hindi niya itago? Ay mawawala ng kwan ito. Ito may paparinig pa ako ha. Bago tayo pupunta sa ating mga kwan, dapat nating i-discuss, ano? Dali, ito. Ano ito, pag-scroll ko ng Facebook, nakita ko sa post ni Maharlika 6 minutes ago. Oh. Merong nag-text from Manila Oh. saying na si Ngagva ay in pain. Siya ay nasa St. Luke's ngayon. No, dinala na naman sa St. Luke's. Ano ang ibig sabihin po niyan? Mali po ba yung sinasabi ko? Na walang choice, kundi talagang magpapadala ka dahil sinabi ko na po yan, pag umatake po yan, parang gabuhok na lang yung nakakapit sa katawan mo ang buhay mo. Ganun na lang. Kaya injectionan ka uli ng Torolac. Ayan yun. Pero nandoon pa rin. Pang-ampat lang sa sakit yung Torolac na sinasabi ko. Ayan o. Talagang balik-balik ka. Pero mayroon po tayong nakuhang impormasyon. At nasa isang private facilities daw po siya ngayon. At binabantayan ng 2 doktor. At nandyan po yung kompletong gamit. So, anumang oras ay pwede nang tanggalin yung sirang bituka niya. Yan po ang nakuha nating impormasyon. Kaya, kung mayroon man siyang inatinan ng kung ano, katunayan hindi nga siya nakatin, di ba? Nakita niyo naman sa Channel 7 na si Recto, yung nagsabit ng ano yun, ayaw ko, ano yun? Di ba si Recto na dapat siya? Alam niyo, pag napapanood ko tong Recto nito, parang ako nakakakita ng demonyo tong hayop na ito. Ayaw ko magmura muna, pero sige. Parang nakakita ako ng demonyo di sa hayop na Recto na ito. Anyway, ito pa. Yung tatalakayin natin ha, sandali. Sandali ha. Bibigyan ko lang po ng kwan itong mga, may comment po dito eh. Sandali. Okay, ito po yung comment. Siya po si Bibi El Midulan. Yan ha, Bibi El Midulan. Ayan po. Ito po ang comment niya. Servirana ang serpentina. Servirana ang serpentina, mapait din. Ibig sabihin, gamot din sa diabetes. Salamat po. Ayan. Okay? Ang sagot ko po sa iyo, kung ano lang po yung lumabas sa bibig ko, huwag na kayong magpakilala sa akin ng kung ano-ano. Pwede lang po kayong magtanong doon lang sa kung saan lang yung binanggit ko. Diba? Sinasabi ko lang dyan, ampalaya, malunggay. Ngayon, ikukuan mo ito. Isisingit mo ito. Ito yung tatanong mo. Sa bagay ha, hindi ko minamasama itong tanong mo. Dapat lang na magtanong. Pero ang sinasabi ko, within doon lang sa kung ano lang yung lumabas sa bibig ko. Servirana ang serpentina, mapait din. Ibig sabihin, gamot din sa diabetes. Salamat po. Hindi lahat na mapait gamot sa diabetes. Okay? Ngayon, kung ito, ay kagaya nito, serpentina na ito, hindi ko kilala ito. Bakit mo tatanungin ngayon sa akin na hindi ko naman kilala ito? Ngayon, kung ikaw ang nakakakilala, dilamunin mo. Yun ang sinasabi ko. Sa bagay, sabi ko, hindi masama ang magtanong ha. Pero bakit nga, ugali ninyo? Yung sinabi ko na nga dito, may isisingit kayong kung ano-ano, isisingit ninyo, kagaya nito. Serpentina na yan, hindi ko naman alam yan. Ito pa ang matindi, alam nyo, kaya ako nagagalit eh. Alam nyo, may namatay na po ha, may namatay na sa katangahan, okay? Kaya ako nagagalit eh. Kung ano lang yung lumabas sa bibig ko, yun lang ang sundin ninyo. Dahil paulit-ulit ko sinasabi yan sa inyo. Lahat ng itinuturo ko at sinasabi sa inyo, mismong ako ang gumagawa. Kung ano yung itinuturo ko, yun mismo ang kinakain ko, yun mismo ang iniinom ko. Kaya kung sinabing mayroong kwan ha, ito pa.
may sumakit ang tiyan. Alam niyo ba ang sinabi ng isa? Ha? Dahil sa katangahan, ha? Ang sinasabihan niya ni Birana, sabi ganyan, kumain daw, pakainin mo rin yung sumasakit ng tiyan na yan, kumuha ka rin ng bunga ng tuba-tuba at yun ang ipakain mo sa anak mo. Imaginin mo, sinangkalan ako na yun daw, bunga ng tuba-tuba. Ito naman tanga na nanay, sinunod, pinakain, patay yung anak. Wag nga po kayong nag-uugali ng ganyan. Kung ano lang yung sinasabi ng kahit wag na ako, doon sa iba. Kung ano yung sinasabi, yun ang pakinggan ninyo. Doon lang kayo magtanong. Yung kung ano yung sinabi nung kausap ninyo, yun lang doon kayo magtanong kung anong gusto niyo tanungin. Hindi yung tingnan nyo ha, Sir Birana, ang serpentina, mapait din. Ibig sabihin, gamot din sa diabetes? Pwede. Ang sagot ko sa iyo, pwede. Alam mo, kung bakit ko sinabing pwede? Kasi pag yan ay ininom mo dahil mapait, mamatay ka, wala ka na rin diabetes, patay na rin diabetes mo. Ang sarap pilosopuhin itong mga ganitong tanong eh. Tulungan nyo ang sarili nyo, okay? Kaya nag-iinit talaga ang ulo ko pagka mga ganito dahil unang-una wala akong binabanggit kung bakit magsisingit kayo ng ganito. Sana po maintindihan ninyo. Kagaya nun, sinabi ko raw na yung bunga ng tuba-tuba kasi mapait daw yun. Pinainom sa anak, patay. Ngayon, ako asisihin. Sige. Kahit kailan, wala akong binanggit diyan, kahit halughugin nyo yung lahat ng mga video ko, wala akong binubura diyan. Panoorin niyo diyan kung mayroon ako itinurong bunga ng tuba-tuba. Halughugin nyo. O yung pinapairal, sabi ko ang katangahan eh. Katangahan yan, sumunod ka. Sa sinabi ko raw, sinabi raw na Birana na bunga daw ng tuba-tuba. Mayroon ba ako sinabi? Wala. Sige, tapos na tayo dyan. Sa susunod, wag kayong magtatanong sa akin ng out doon sa pinag-uusapan natin. Ang sinasabi ko dito, yung malunggay at saka ampalaya. So wag na kayong magsisingit ng kung ano pa. Kung isingit ninyo, di bahala kayo, lamunin ninyo. Basta ang sinasabi ko lang, ampalaya at saka ano pa yun? Malunggay. Ayun ako. Sige. Dali. Mayroon pa po tayong dito. May bibigyan lang po tayo ng dito. Ng sagot. Okay, ito pa ha. Ito naman yung chat or comment ni Cora Buendia. Papangalanan ko po lahat yan. Babasahin ko. Yan o, Cora Buendia ha. Yan o, yan. Ito yung comment niya. Anong gagawin sa sili at kalamansi? Marunong? Manong Jun? Anong gagawin sa sili at kalamansi, Manong Jun? Di mo naman sinabi at anong pangalan pang-spray na hawak mo? Ayun ang sinasabi ko. Nakarinig ka lang nung sinabi ko na dapat yung lagi ko pinagdidiinan yung kalamansi at saka sili, dapat yan ang tinarget mo sana yung kung ano yung mga video ko dyan. Anong gagawin sa sili at kalamansi, Manong John? Di mo naman sinabi at anong pangalan pang-spray na hawak mo? Tignan nyo. Yun lang, hindi pa inintindi yung video ko. Okay, ang sagot ko sa iyo,
Isang libong bisis ko nang sinasabi, nagbumili pa ako ng rice cooker para i-demo rito, ha? Dinimo ko dito sa video ko. Rice cooker, bumili pa ako para lang maisa-isa kong ma-demo sa inyo. Ngayon, nakarinig ka rin ng ganyan, nagtatanong ka, sino sasagot sa'yo? Walang sasagot sa'yo. Ang sasagot sa'yo, yung video ko dyan, isa-isahin mo yung video ko hanggang sa marating mo yung may rice cooker na nagdidemo ako tungkol sa kalamansi at sa kasili. At yung pang-spray na sinasabi ko, wala kang bibilhin kundi yung pang-spray mo yung kalamansi at sa kasili na process na. Dahil nagbigay na ako, pinakita ko na diyan kung paano ang proseso. Ano? Kaya ito ang tandaan nyo sa lahat ng mga ing-ing, ha? Tingnan nyo yung video ko dyan paulit-ulit, 1,000 beses ko na sinabi yan. Ha? Panoorin nyo. At kapag ka meron kayo nasabing ganyan, antimano, ang isa-isip nyo agad, yung pumunta kayo doon sa mga video at panoorin ninyo, hanapin nyo. Hindi yung gusto nyo, idok-dok na lang. Pasensya na po kayo. Talagang, pasensya na po kayo talaga. Dahil, sabi ko naman po, wala naman pong masama ang magtanong. Pero itinuturo ko po sa inyo na kahit na sinong tao ang nagsambit niyan, common sense. Ibig sabihin, meron ako nasabi dyan sa video. Yun ang panoorin mo. Yun. Yun ang sagot ko sa iyo. At sa lahat na magtatanong, walang sasagot sa inyo. Walang sasagot. Hindi ako sasagot. Dahil unang-una, katangahan yung mga tanong. Kasi lahat na, nandyan na lahat. Ihinain ko na lahat yon. Pero depende kasi sa tanong. May tanong na balido. Within doon lang din. Okay? Okay. So, dito naman po tayo mapunta sa exciting part. Hindi po ako nagagalit doon, ha? Dito kay Kura na ito. Hindi po ako nagagalit, ha? Idinidiin ko lang po yung pagsasalita ko para po maintindihan ninyong lahat. Pero hindi po ako galit. Makikita nyo naman, di ba? Dito na po dito na po tayo ngayon sa exciting part. Ayan, okay? Kasi kung inyo pong natatandaan, itong si Virginia Manalastas, nagsimula po itong kay Virginia Manalastas noong nag-comment po siya ng huwag kang magagalit, sir, sabi ganyan. At pero hindi ako naniniwala doon sa sinasabi mong 77 years old mo na. So, di ba, sinagot ko yon dito sa video ko na sinasabi ko, ikaw pala ako nakakaalam, di ikaw yung nanay ko, sabi yung ganyan. So, hanggang sa sumagot ulit siya, hanggang sa kahapon, nabanggit ko ulit yung kanyang pangalan na si Virginia Manalastas. Okay? Ngayon, dahil binanggit ko kahapon, mayroon pa siyang reply ngayon. Yan, ito. Ito po yung reply niya, ha? Babasahin ko lang po kasi hindi naman mabasa, Yan, Hindi naman mababasa. Okay. Hello, sir. Yan, sabi po ito na ikon, ha? Nung sinabi kong nanay ko ito. Hello, sir. Bati na tayo. Di mo ako tinitigilan ng kababanggit, Sumisikat na tuloy ako sa amin lugar. Anak na pala kita. Okay. Magaganda naman ang mga anak ko. Ayan. Okay. Ulitin ko, ha. Parang hindi maganda yung pagkakabasa ko. Hello, sir. Bati na tayo. Di mo ako tinitigilan ng kababanggit, Sumisikat na tuloy ako sa aming lugar. Anak na pala kita. Okay. Magaganda naman ang mga anak ko. Siya po si Virginia Manalastas. Okay, ang sagot ko sa iyo, Mami. Di ba? Wala naman pong kwan doon. Wala naman pong masama yung comment mo noon, pero hindi rin naman ako nagsabi ng masama, di ba? Bagkos, parang ginawa ko na lang ng puro pagjujok na lang. At dahil dito sa sinasabi mo na, bati na tayo. Bakit hindi naman tayo nag-away, Mami? Di ba? Hindi naman tayo nag-away.
Hindi po, wag niyo pong akala mo lang po na seryoso na po ito ha. Akala mo lang nagagalit ako doon. Hindi po. Sinagot-sagot ko lang pero dinaan ko sa joke. Pero sa kaloob-looban ko, wala pong galit. Kaya, wag mo sabihin na bati na tayo. Ikaw naman. Hindi naman tayo nag-away. Ngayon, ang sinasabi mo ay okay kung anak kita. Anak na pala kita, okay. Magaganda naman ang mga anak ko. Naku, mami. Ikaw naman, irerito mo ako doon sa anak mo, 177 years old ko na. Pero, ikaw na rin may sabi na hindi ka naniniwala. Di, sige, pwede na rin siguro. Okay, so, sa tingin mo ba, Manny? Sabi mo, magaganda naman ang mga anak ko. So, sa tingin mo ba, bagay din naman ako sa anak mo? O, yan. So, yun po. Sakpan lang ha. At, hindi po, seryoso na po tayo ngayon. Wala po tayong pinag-awayan. Kaya hindi po kailangan na sabihin nyo na bati na tayo. Okay po? At dahil po dito, kung iyo pong kung alam mo na po yung messenger ng Tariq Hassan Mirza, kung alam mo na po kung yung messenger ng Tariq Hassan Mirza ay isend mo doon yung totoong pangalan mo, telephone number mo, cellphone number mo, at kompletong address mo. Dahil tatawagan ko yung sekretary ko. Actually, yung sekretary ko po ang nakaka-receive ng mga messenger doon sa Tariq Hassan Mirza. At tatawagan ko yung, halimbawa, magpakilala ka lang na ikaw si Virginia Manalastas, at sabihin mo lang doon sekretary ko na pinapa-chat kita doon. Ipo-forward naman agad sa akin ng sekretary ko yon. So, yun lang. Bigay mo yung number mo, complete address mo, complete name mo. Kasi, kailangan po kasi yung cellphone number or number pagka may ipapadala ka sa LBC. Kasi pagka tatawagan ka ng LBC. Kagaya po ng aking mga ginagawa dati, ganun po. Kaya, message ka lang doon sa Tariq Hassan Mirza. Po? At doon po sa sinasabi mong bati na tayo, ay wala po tayong pinag-awayan. At baka po kasi isipin ng iba, dito sa comment mo ay nag-aaway tayo. Hindi po, wala po tayong pinag-awayan. Maganda naman yung comment mo dati. Sinabi mo lang naman yung nararamdaman mo na hindi ka naniniwala na 177 ko na. Ay di, pasalamat pa nga ako dahil yun pala ang tingin mo sa akin na hindi ganun katanda. Ayan, basta ang tanong ko sa iyo, mami, inaakala mo ba dahil ikaw may sabi na magaganda yung anak mo, bagay ba naman ako sa mga anak mo? Ay, okay, so tama na po tayo doon. So yun po, ulitin lang po natin. Ayun naman po, pinanood ko po sa iyo yung video ni General Macanas or General Viewpoint na doktor na po mismo ang nagsabi na palala na po ng palala yung sakit ni ading ko. Ayan. So ngayon po, ano pa po ba yung doon po sa mga nagtanong ng mga yung mga serpi-serpi na hindi po ako nagagalit doon, kundi gusto ko lang pong ipagdiinan sa inyo para po magtanda kayo, maipasok sa isip ninyo. Hindi lahat ng mapait ay nakakagamot ng diabetes. Kung ano lang po yung lumabas sa bibig ko, dahil yun mismo ang tinitake ko, yun mismo ang kinakain ko, kaya sigurado ako
na tama yung sinasabi ko. Pero din sa Serpina na yan, hindi ko kilala yan. So maaaring sa paniniwala mo ay dahil mapait yan, makakagaling ng diabetes, ay baka naman pati ikaw ay alam mo na, matutuluyan na ngang pati yung diabetes, patay na. Yan po yan. Huwag kayong ganun. Tandaan po ninyo, pag may nagsasalita, intindihin nyo lang mabuti. Kagaya ng sinasabi ko, yung sabi ko na, pag nakita ninyo yung tao dyan sa likod ko, i-screenshot ninyo. Abay, tao yung sinasabi ko. Di naman nag-screenshot. In-screenshot ba naman, ang sinasabi, yun daw, CCTV ang TV. Tingnan nyo. Di, talagang talaga mo. Hindi ko alam kung ito ay mga bangag na rin ito, ano? Di ba? Yun po yung sinasabi ko. Kaya po marami sa atin yung hindi umaasinso sa buhay. Kasi hindi po natin iniintindi yung mga sinasabi ng kausap natin. Baka lang kako magpakita ang sinasabi ko nga dyan, yun ha. Once in a blue moon mangyari yun, sasabihin ko na, yun. Baka lang kako magpapakita sa inyo yung nandyan nakaupo sa likod ko noong nakaraang araw. I-screenshot nyo na po yun. Diba? Maliwanag na tao po yung sinasabi ko. Hindi po yan yung CCTV na nandyan sa likod ko. Akalain mong i-screenshot mo, ipapadala mo na agad at yun lang palang CCTV ang screenshot mo, yung TV dyan sa likod ko. Ay, ang liwanag yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko pa nga dyan dati ay dyan yun na makikita mismo yung totoong mukha ng ating Panginoon. Tingnan nyo. Pero talagang sadyang ko lang talaga. Yun po yung doon po siya nagko-comment ng sira ulo ako dahil paulit-ulit ako. Kailangan ko pong ulit-ulitin eh. Kasi dito lang po sa paulit-ulit ko, hindi pa nila maintindihan eh. How much more kung isang beses ko lang banggitin dito at wala na. Kung itong paulit-ulit ko, hindi pa naiintindihan ng marami sa inyo. Di wala na nga. Ay, Diyos niya yan. Kagaya na nang nagtatanong kalamansi sa kilya, hindi raw niya alam kung ano yung pang-spray na hawak ko. Bakit? Binili ko ba yung pang-spray? Yan yun, iproseso mo yung kalamansi sa kasili. Pag may sinabi na akong kalamansi sa kasili, tingnan mo na yung video dyan, may itinuro ko na yan. Imaginin mo, pinagkagastosan ko pa na magpabili pa ako ng rice cooker para i-demo rito ng isa-isa para masundan ninyo. Bagay, marami naman nakasunod. Pero talagang hindi mawawala-wala talaga yung yung nagtatali-talinuhan. Papaano raw kung walang rice cooker? Ay, isa na namang tanong yan, di ba? Hindi mo raw makabili ng rice cooker. Ay, di sa kaldero. Kumuha ka ng kahoy, ipanggatong mo. Kasi ang kinukuha lang naman natin doon yung nag-evaporate sa takip ng kaldero. Hindi kailangan ng rice cooker. Kaya ako lang idinimo kasi makabagong panahon na ngayon. Hindi na uso yung kaldero. Pero kung wala ka pa rin rice cooker hanggang ngayon, di kaldero. Ibang klase yan. Ay, nako. Tinuruan ko na kayo kung paano swertehin sa buhay. Kaya nasa sa inyo na lang yun kung nandyan din niya sa video ko sa part 1, part 2, part 3 kung paano swertehin sa buhay at kung paano umasinso sa buhay. Nandyan yan. Nandyan lahat yan. At wala po, alam ko nandyan na lahat anyway. At
Ngayon po siguro kailangan ninyo na kuan. Bakit yung iba sinasabi nga nila na pagka mayroon na raw akong video, antimano hawak-hawak na raw agad nila yung kuan, yung notebook at ballpen. Antimano sinusulat daw nila. Yun ang tama. Or either yung isa naman, sinusulat daw niya kung ano yung title ng video na diniscuss ko yung ganun. Oh, yun din ang tama. Kasi para madali mo lang ma-irolyo kung sakasakali. Mayroon kang title ng video. Tama. Hindi yung ilang milyong bisis ko nang diniscuss dito, tapos ngayon magtatanong ka pa rin ulit. Wala na po. Wala pong sasagot sa inyo. Wala pong sasagot. Ang makakasagot po sa lahat ng tanong ninyo, nandyan po sa video. Berana Live Studio TV. I-click mo, lalabas itong pogi. Tapos, pindutin mo yung mga videos. I-roll mo. Makikita mo doon kalamansi at saka sili na panglaban niya sa virus yun. Yung ganun. Basta kalamansi at saka sili, kikita mo sa thumbnail ko. Ayun yun. Pero kung hindi mo naman talaga pagtsatsagaan, pagka ikaw ay pagka sumasarga yung diabetes mo at nanlalabo yung tingin mo, i-on mo na agad yung cellphone mo. Tingnan mo lang yung itsura ko. Tiyak. Liliwanag ulit yung mata mo. Yun po. Ganun po ang gusto kasi ninyo eh. Yung instant. Speaking of instant, yan pong lahat, wala pong exemption dito. Ito ang isa pang para matuto kayo. Lahat po ng instant. Instant noodles, instant pancit canton, instant na kung ano pa mga instant na yan. Magmula ngayon na napapanood mo ang video kong ito, huwag nyo nang tangkilikin yan o huwag na kayong kumain yan. Alam niyo kung bakit? Diyan lahat makukuha ang mga sakit. Sinabi ko na rin po sa inyo, lalo sa inyong mga anak, yung mga dinadala nyo sa school, diniscuss ko na po ito. Huwag ninyong pakakainin yung mga anak ninyo ng hotdog o ano pa mang processed food, yung mga kagaya, halimbawa, ano pa ba yung mga iksi? Basta yung dilata na mga hotdog at saka yung mga ano pa, sausage, yung mga ganyan. Huwag niyo po pakakainin yung mga anak nyo. Maging kayo. Okay? Nandyan po lahat ang sakit na makukuha. Lahat po yan. Basta lahat ng mga anumang noodles, ang ganito lang po ang gawin niyo eh. Naintindihan ko po kayo dahil kasi yang mga noodles na yan, sa totoo lang po, ramdam na ramdam ko po kayo. Sa totoo lang po, napakalaking bagay po yan, mga noodles na yan. Doon po sa ating mga mahihirap na kababayan. Kasi magkuhan ka lang noon. Magalaga ka lang noon, tapos sabawan na pagkarami-rami, tapos mayroon kang kamuting kahoy, yung balinghoy, iulam mo yun. Okay na po, makakasurvive ka na noon. Pero nga po, ang sa akin lang po doon talagang lason po yan. Hindi man kayo mamamatay doon sa kinain nyo ngayon, yung long term na ginagamit po ninyo, kinakain nyo. Yan po yung magbibigay ng sakit sa iyo ng kidney. O, kanya po yan. Kidney antimano. Tapos diabetes. Tapos hypertension. Yan po ang makukuha ninyo. Diyan sa mga instant noodles na yan. Mga pansit canton na yan. Yan po. At
Hindi po ako magsasalita rito nang hindi ako sigurado. At speaking of mga kanyan speaking of na nakakalason yan. Ito, ilang beses ko rin na rin ko nito diniscuss sa inyo. Ulitin ko lang ulit. Kasi ngayon na marami pong nagkalat ngayon na sibuyas na imported galing China. Ito, ilang beses na. Doon po sa mga nakakaalam nito, maraming beses ko na pong diniscuss ito. Doon naman po sa mga hindi pa nakakaalam, ito po yung pagkakataon ninyo na malaman. Pag nakakita na po kayo sa palengke ng sibuyas na magaganda, malalaki, tapos magaganda, yung pula, itong pinag-usapan natin, yan po ay imported galing China. At yung pinagtaniman po ng mga sibuyas na yan, contaminated po yung mga lupa na pinagtaniman yan. Magaganda lang po ang tubo, magaganda lang po yung mga bunga, magaganda lang po yung mga nagiging resulta ng kanilang mga sibuyas na yan. Pero contaminated na po diyan sa mga lason na nanggagaling sa mga factory ng mga businessman. Napakataas po ng lead content niyan. Ano po ang ibig sabihin kung mataas ang lead content? Nakakakanser, nakakalason na po. Mas maganda maghanap na lang kayo ng sibuyas na mga maliliit at sigurado po kayo na yan ay local na produkto natin dito. Pero yun nga nakakalungkot. Nagkalat dyan, itinatapon na lang kasi nga hindi man lang matulungan ng gobyernong bangag na ito, itong mga magsasaka natin. Anyway, mahaba na po tayo. Gusto ko pang i-discuss sana, marami pa sana akong gustong sabihin, pero unti-unti lang natin na i-discuss yan. So, basta po ang sa atin dito ngayon, huwag po tayong basta-basta naniniwala dito kay Claire Castro na hindi naman clear, kundi malabo pa sa sabaw ng pusit ang utak nito. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.